Hi guys! Welcome back dito po sa amin. Ngayon naman, ito ang additional video kung paano naman makikita natin ang paggawa ng bastidor. So, ito yung bastidor. Ngayon, makikita naman natin paano ba mula sa mga piling ugat ng bakaw, ginagawa itong ganito. So, mula dito sa mga ugat na nakikita natin, gagawin natin siyang ganito. So, paano ito ginagawa? Tingnan natin. Po. Ano ba dyan? Ituloy daw? Ayan. Ayan na yung ugat. Ngayon, ang sunod na proseso, babaakin yung ugat sa dalawa. So, after nyan, babaakin ulit siya ng isa pa hanggang sa makakuha tayo nung tamang sukat para makagawa tayo nitong bastidor. So, ayan po ang proseso. So, paninipisin natin siya hanggang sa maabot niya yung standard na sukat. Actually, marami nang nagawa kanina. So, ito na yung mga pinagkayasan. Papakita ko naman sa inyo yung ilan sa mga natapos ng kayasan. So, ito siya. So, ayan. So, hindi pa ito yung finished product. Bale, medyo may katigasan pa ito. Palalambutin pa ito mamaya kasi ano nga po ang ginagawa? Para ma-bend siya ng pabilog. Kinakatam pa, Brad. Ayun, kakatamin pa itong ugat na pinagkayasan. So, ito yung kalahati ng ugat. Binaak siya. Tapos kinayas, pinanipis, at mamaya ay kakatamin siya para maging bendable siya or sumunod siya dun sa hugis pabilog para makagawa tayo ng bastidor. So, napakahalaga nitong bastidor kasi ginagamit ito para makapagburda. Diba? Ito yung frame na ginagamit para makapagburda yung mga mananahi. So, alam nyo naman yung mga burda na yon, yung nakikita natin sa mga barong Tagalog, sa mga magagandang tela, di ba? So, ayan po ang paggawa ng bastidor mula sa mga piling ugat ng bakaw. Yan po ay matatagpuan dito po sa amin.